Noong nakaraang buwan, gumawa tayo ng video, mga 2 minutes, patungkol sa inspiration of the Bible. Kung bakit hanggang ngayon ay nananatili tayo na mayroong Biblia, mayroong translation na nanatiling inspired. At sa video na yon ay mayroon pong nag-share against sa ating pananampalataya na may inspired na Biblia magpahanggang ngayon. At doon sa share na yon, mayroon pong nag-comment na bakit naisipan na inspired pa din ang translation. Ang ganong kaisipan ay one-sided. Bakit? Saan ba niya nabasa na ang translation ay hindi magiging inspired? May sinabi ba ang Biblia? May sinabi ba ang Diyos na ang magiging translation ng Biblia ay hindi magiging inspired? Mawawalan ng visa ang pagiging inspired nito ng Diyos? Or nabasa lang niya ito sa mga so-called modern scholar na hindi ginagawang authority ang sinabi ng Panginoon sa Biblia at nagtiwala sila sa kailang sariling kaisipan, sariling pananaw na hindi nila nalalaman na ang kailang mga ginagawa ay hindi na pala sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa mga aklat na ating nababasa, sa mga modern scholar umano na hindi naman ginagawang authority ang Biblia. Babalik tayo sa basic principle ng Biblia na ito ay nanatiling inspired magpahanggang ngayon kahit translation na lang. Dahil wala pong sinabi ang Biblia na ang kanyang salita kapag na-translate sa ibang wika ay hindi na magiging inspired. Dahil ang inspired ng Diyos ay ang kanyang mensahe, hindi po ang lengguwahe. Kaya nga po, itong Biblia ay nanatiling fresh, nanatiling authority, nanatiling nagbibigay informasyon kung paano matiyak ng tao ang kanyang kaligtasan. At ito ay milyong-milyong tao na ang binago nito. Marami ng mga taong nagpatotoo kung paano sila binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ito po ay King James Bible ang gamit ko ngayon at naniniwala po ako na ito ay inspired ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nito natiyak ko ang aking kaligtasan na ako ay makakasama ng Panginoon balang araw kapag ako ay kanyang binawian ng buhay dito sa lupa. At by the way po, may ginawa po akong pag-aaral kung bakit mayroon pong translation ngayon na inspired magpahanggang ngayon sa ating panahon. At ang inaantay ko na lang po ay ang pagkakataon na magkaroon tayo ng mahabang oras para magawa ang buong dokumentaryo na yon, dahil kapag nagawa yon na video ay mahaba-haba pong video po yon. Kaya kailangan po natin ng mahabang oras para magawa yon. Dahil sa ngayon ay maiksing free time lang po ang mayroon ako at wala tayong pagkakataon na mabuo or magawa ang pag-aaral na yon. Kaya abangan nyo po kung kailan po magawa ang pag-aaral na yon na patungkol sa inspiration of the Bible. At isusunod po natin kung bakit tayong mga naniniwala sa King James Bible. Isusunod po natin ang pag-aaral kung bakit itong Biblia na hawak ko ngayon na King James Bible ay inspired at nanatiling authority sa ating pananampalataya. Mag-iingat po kayo sa mga modern scholars at sa mga taong mas ginawang authority ang mga librong kailang binasa kaysa sinabi ng Diyos sa Biblia. Wala pong sinabi ang Diyos na hindi na magiging inspired ang kanyang salita kapag naisalin sa ibang wika. Bagkus, ang pangako nga ng Panginoon na ang kanyang salita ay mananatili sa lahat ng henerasyon. Wala na tayong original manuscript. Ang mayroon po tayo, translation. Kaya kung ang translation na lang, ang mayroon tayong salitang ng Diyos ngayon, ibig sabihin, ito yung ipinangako ng Diyos na mananatili sa lahat ng henerasyon. Dahil ang original wala na, ang translation meron tayo, sapagkat ito ay ipinangako ng Diyos na i-preserve niya ang kanyang salita sa lahat ng henerasyon. Ngayon, kung siya ang nangako na i-preserve ito, sa madaling salita, ito ay nanatiling inspired. At dapat gawin natin itong authority sa ating doktrina at pananampalataya.